Amen. So mapagpalang gabi po sa ating lahat. Tayo po ay magsisimula na po sa ating pong gawain, sa ating pong ulong panalangin. At sa ating pagsisimula po ay awitan po natin ang Panginoon. Himno bilang 28. Hymn number 28 sa ating mga pampasiglang awit. Awitin po natin ang daan patungo sa langit. Kailangan ko magdaan sa krus.
program sa pangunguna po ng ating mga women's and po. Yan po ay magaganap sa Valerio Samal. Doon po sa ating pong visitation ng mga bata every Saturday po. Ano po? Supportahan po natin ang gawain po sa Sabado, ang biling program po. Sama-sama po tayo doon upang makapagbahagi po tayo ng mga salita ng Diyos at mapakain po natin ng mga bata. Hindi lang po ng physical na pagkain, kundi spiritual na pagkain din po. Okay po, supportahan po natin ang gawain na yan, November 29, biling program. Patuloy po natin supportahan ang ating po Game Ministry. Ano po? Last Saturday po ay nagkaroon po tayo ng Game Ministry. Papasalamat po tayo sa mga sumuporta, sa mga sumama po, at sa mga nag-donate po, ano po, sa mga nag-sponsor. Po sa naging mga tanumpay po, ang gawain po ng Panginoon sa jail po. At marami po mga PDL na sumampalataya po sa ating Panginoon. Kaya napaka-buti po ng Panginoon, ano? Dahil naaamon po na salita ng Diyos yung ating po mga kasama, kahit po sila ay nandun lang po sa lugar na bulungan. Ano po? Kaya patuloy po natin supportahan ng Game Ministry. Ano po? Pwede po tayo magdala ng mga pwede natin i-abot sa kanila. Nandiyan po ang ating Game Ministry donation box. Pwede po natin lagyan ng mga sabon, shampoo, toothpaste, kung ano pa po. Sa dating po December, yan, meron po tayo Game Ministry at ayun na po yung ating magiging Christmas fellowship sa mga PDL. Supportahan po natin ang Game Ministry sa pangunguna po ng aming President ng Men's, Brother Kirby. Okay? Salamat at ayan, December 21, ayan, Sunday po. Ating po Christmas kantata sa mga hindi pa po nakakapagpalista. Pwede po kayong magpalista sa lahat po ng sasama sa ating po Christmas kantata. Gaganapin po yan sa Pinoy Alina sa San Juan, Manila. Okay po, palista na po kayo sa lahat po na gustong sumama. At magkakaroon din po tayo ng Bible studies sa PLP Orani, ano po, every second Monday. Magkakaroon po tayo ng Bible studies sa mga men and uniform po. Yan po sa Orani PLP. Okay po, at bukas po ay madami po tayo kapatid na birthday, ano po? At isa po sa aming kapatid na mag-birthday, si Brother Eliezer Cruz ay nag-iimbitahan po tayo bukas sa kanila po tahanan. Sa Philippines po, ganap po alas 4 ng hapon. Sa lahat po na gustong pumunta, ay inaasahan po tayo ni Brother Elboy sa kanila po tahanan sa Philippines. Okay po, sama po kayo at pinakati po namin siya follower pa sa advance happy birthday, Brother Eli Cruz. Okay po, yan na po ang ating mga announcement. At ngayon po ay dadako na po tayo sa ating pong testimony time. Sa mga pinagpaalam po ng Panginoon, ayan, ito na po yung tamang pagkakataon upang masalamatan po natin ang ating Panginoon. Sige po. Sino po mauna? Yun, si Nanay. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako nagpapasalamat sa Panginoon kasi nung Hercules na isa ay wala kami nasa video na nagpapasalamat kami sa Panginoon kasi sinasakyan namin bus galing sa Pasay. Siraan po kami na na-establish po kami sa kalsada ng
layo pa po namin, nasa Lagay pa po kami. Halos boundary po yun ng Camarines Norte at saka Camarines Sur. Biyaya ng Panginoon, hindi kami sa mundo na stranded. Doon na pagbaba. Tsaka ang layo po yun, ilang sakay kami, halos 4 na sakay pa kami. Kaya, salamat ako sa Panginoon kasi iningatan po kami, hindi kami doon sa mundo na siraan. May mga kami kasi doon sa tinatawiran na yun. Kaya, sabi ko, salamat sa Panginoon at umagal na kami, 5 o'clock, doon na kami nasiraan sa Raday. Malayo pa po yun sa amin. Napakabuti ng Panginoon at sabi ng mga kasama namin, yung lugar daw na yun ay ano ng mga tulisan, yung mga nagnanakaw. Kaya, walang lumabas sa amin hanggang hindi lumiliwanag sa kalsada. Kasi una, wala kami mga signal. Lahat ng cellphone walang signal. Kaya nag-aalala yung mga kapatid ko sa vehicle sa amin kung nasarado kami. Alas 12, nakilipat-lipat kami ng sasakyan hanggang nakarating kami sa bayan ng Mundo ng 7 o'clock ng gabi. Pero napakabuti ng pag-iingatan po kami. Wala sa amin nangyari yun. Kahit nasaktan, wala. Nagutom lang. Pero, meron naman mga dalang kami biscuit sa COVID. Kaya lang, nagpa-uwi na kami. Okay naman. Pero diretso, 3 o'clock nasa Paranaque na kami. 7:45, nandiyan kami sa bahay ng linggo. Kaya, sabi ko, una, nahirap yung biyahe natin. Pero nung pauwi, ang ganda yung biyahe namin mabilis. Nagpapasalamat ako sa Panginoon baga na nangyari. Nung gabi na nalaman ko nung nangyari dito sa church, ay nakatulog ako hanggang alas 12. Nagising ako, inisip ko lahat. Inano ko yung nangyari, hindi na ako nakatulog hanggang umaga. Kaya sabi ko, pero ang Panginoon ay hindi natutulog po. Ang lahat na yan ay may kabayaran. Kaya, napakabuti sa amin ng Panginoon pag gano'n, salamat tayo lang sa Panginoon. Dalangin natin ang mga taong hindi maganda ang kaisipan. At saka, yung aking inalakad ay hindi pa rin kompleto. Pero pinapasalamat ko sa Panginoon kasi meron na akong nakuha sa akin. Pero yung birth certificate ko, gano'n na rin. Pero yung baptismal at saka yung Form 127, official, tama siya. Kaya, salamat sa Panginoon. Isa na lang ang lalakarin ko. Pero dito na lang sa atin. Maraming salamat po sa inyo. Sa panalangin niyo, maraming salamat po. Ayan. Amen. Napakabuti ko talaga ng Panginoon. Medyo nag-alala po kami ng kasi hindi po namin sila makontak. Pero kakabutihan ko na kami ng pagdating naman po sila at awin ng maayos. Amen. Susunod po. Meron po ba mga kapatid? Sige po. Tuloy po natin panalangin na ako ang ating church. Yun, siya ay Una-una, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa patuloy na pag-ilis niya sa buhay namin. Ang buhay nga naman ay hindi smooth lagi. Hindi lagi smooth, maraming problema, maraming pagsubok. Pero sa biyaya niya at tulong, nakakaraos. Una-una, pinapasalamatan ko yung biyayang dumating sa amin sa araw-araw, yung kalusugan, yung kalakasan, wala
Gis ako gumigising sa umaga. Nababawi ko siya. Kaya sabi ko, ewan ko, nagbabasa na ako ng Bible, nanonood ako ng Korean novela, lahat pinakalit ako. Pero talagang, ewan, siguro sa dami kong iniisip. Kasi isa pang mabigat sa akin yung mga bayarin ko, yung utang ko. Pero yung isang bayarin na malapit ng mag-enroll ang anak ko, tapos may utang na siya ng first aid, tapos enrollment niya ng second aid, nag-graduate na siya. Napakalaki po na kailangan ko is 17,500. Sabi ko, Panginoon, sabi ko kukunin, sana ko kukuha ng pera. Bakit mo ang sitwasyon namin, bakit mo nawala kami pagkukunan, ikaw lang po ang bahalang kumilos. Sabi ko gano'n, huwag mo pong hayaan na si Racy ay mag-stop. Kasi nag-usap na kami ni Racy eh. Inausap ko yung anak ko, sabi ko, anak, kapag yan, wala na ng pag-enroll. Sayang mama, gagraduate na ako. At saka, mataas ang mga grades ko. Sabi ko, paano gagawin natin? Ang laki, 17,500. Sabi ko, sige, huwag tayo mapanghinaan ng loob. Kasi, sabi ko naman sa'yo, hindi ako magpapaaral sa'yo. Ang Panginoon Diyos ang magpapaaral sa'yo, hindi ako. At saka, sabi ko, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Gagawa tayo ng paraan, kaawaan tayo, Panginoon. Kasi, alam niya yung nasa ng ating puso, na talagang nais mong mag-aral, nagsisikap ka, marunong ka sa klase, hindi mo pinapabayaan. Kaya, praise God, nang nag-chat lang ako saglit sa hipag ko, sumagot siya kaagad, na sabi, sige, magpapadala ko, kaso lang kulang, 12 lang ang papadala ko, ikaw na ba ano maghanap ng mapupunan muna sa susunod na katapusan, ipapadala ko yung kulang. Sabi ko, alis na to, may 12,000 na, saan kaya ako kukuha ng kapupunan? Sabi ko, Panginoon, ikaw na bahala, alam ko, makukumpleto ko. Pinailan na ako lumapit sa kapatid ko sa Pinello, dami ko na pupunta sa kanya. Pero praise God, isang salita ko pa lang, wala pa akong nasasabi. Sige, kunin mo na dito yung 5,000. Kaya dali-dali kami pumunta ni Anthony, kinuha ko yung 5,000. Kinabukasan, praise God, nakapag-enroll na si Racy. Kaya napakabuti ng Panginoon. Pinupuri ko siya at pinapasalamatan. Yun din ang isinira ko sa 2 teenager na sinira ko ng libro. Salamat sa Panginoon, nagagamit niya ako para mag-share. Nandoon yung puso. Nararamdaman ko yung 2 bisita ni DJ na pinausap ko. Talagang ang tagal namin. Nakinig ako, nag-voice out sila. Hindi na problema nila yung halos na problema ko. Kaya na-share ko. Kaya sabi ko, may dahilan kung bakit itinibigay sa akin ng Panginoon ito. Magagamit ko ito para maging mag-encourage sa iba. Kaya napakabuti ng Panginoon na share ko yung dalawa yun. Nakakatuwa yung isa, talagang umiiyak siya, mapatakanduhan niya. Ramdam ko sa kapag-nasulok ng room na yun, nandoon yung Holy Spirit ng Panginoon. Kasi pari-pari ko kami nag-iiyakan, pari-pari ko mapatakanduhan namin. Kaya tapos yung isang klase na DJ, talagang mararamdaman mo, nagbabasa siya ng Bible, open siya sa Word of God, inaamin niya na may pagkukulang siya, yun ang pinakakita niya. Kaya okay, tumanggap yung batang yun. Kaya sabi ko, alam niyo, kayong dalawang kanino ang nakita sa mga sandali ito. Libo-libo ang nagdilibo akin, sabi ko gano'n. Kaya salamat, hindi kayo sinasadya dinala dito ng Panginoon, kundi talaga isa kayo sa pinili ng Panginoon para makakinig na kaligtasan. Kaya napakabuti ng Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa Dear Ministry. Nayari namin, talagang ginamit din kami ng Panginoon at ako na yung nilagay sa puso ko ng Panginoon na, anak, kailangan this time sumama ka na. Sumama ka na sa Dear Ministry kasi kailangan nila na ganito, kailangan nila gano'n. Sabi ko nga, nakakawa ako sa mga sumasama. Minsan, nagpapatak-patak sila eh. Si Pari Carlo, yung pag-aalag buhay niya na ang talangan ng tuwing Sabado, hindi na siya nakapamasada. Sabi ko, Panginoon, ituro mo sa akin kung kanino ko lalapit, ituro mo sa akin kung paano ko didiskarte. Kaya praise God, blessing yung Sabado yun, nakapagbigay kami sa mga nakatulong sa mga
Kaya papuri sa Panginoon, tapos may merienda rin po sila. Kaya salamat sa Panginoon sa mga taong ginamit niya at sa mga games na palaro na bagaman hindi natin siya member, pero nandoon ang puso niya na lagi sumuporta. Kasi madalas po yun, sumusuporta yung kapatid ko na yun. Kaya pag bumili ako sa kanya na merong kailangan sa jail, nagbibigay po siya, open po siya para tumulong. Nagpapasalamat ako sa Panginoon, open ang puso at isip ng kapatid ko na yun. Kaya salamat po sa Panginoon. Higit po doon, yung hindi lang po yung mga may merienda, nabusog din po kami. Ginamit din po ang Panginoon na para makainin kami sa inasal. Kaya papuri sa Panginoon. Dahil busog po kami spiritually, pero binusog pa rin po ng Panginoon ang aming physically. Salamat po sa taong yun. Nawa, i-bless din po siya ng Panginoon at pagdalumi ng biyaya at kalusugan sa Kanya. Then, secondly, nagpapasalamat din po ako kay Rosa na magalang na po siya sumbungin, pero nung last ko, sinumpong siya dahil nung bago po siya lumuwas, hindi ko alam, sabi ko lang, kinausap ko siya, nahirapan daw po siya huminga dahil sinumpong niya naman yung sa puso niya. Pagka may sipon po siya, talaga yung gamay ko na po, madali siyang makahawa ng ubod sipon, nahawa siya ng ubod sipon dahil natatapos na yung papa niya ng tarangkaso. Sabi ko, anak, mag-pray tayo na huwag kang ma-hospital kasi napakahirap, wala tayong pinansyal para pambalik sa hospital, wala tayong pagkukunan. Sabi ko ganun, kaya ipanalangin natin na yung gamot na ibibili ko, yung makatid mo. Kaya papuli sa Panginoon, nag-self medicine lang po ako para sa anak ko. Salamat sa Panginoon, higit ang prayer niya. Minasage ko po at tinilot ang anak ko, kaya nakaginhawa po, nakaluwas po siya nung kinabukasan yun. Kaya nakapunta po siya ulit sa Manila. Salamat po sa Panginoon sa buhay ni Rosa, na bagaman wala dito, alam ko na sinasama niyo po siya sa prayer. Patuloy niyo po siya ipanalangin. May isang araw ay bumalik po siya dito, waiting po si Ryan, may sama namin dito. Nalalapit na rin po ang kanyang kasal. Ano pa lang, gagawin ako, napakagastos mo, pero walang posible sa Panginoon. Salamat po sa kay Racy sa pag-aaral niya, kayanin po yung mga OGT niya, nakuha niya, kahit mahal, pero nakuha niya po, lalaking pera, pero God provide. Sabi ko nga, God is good, God provide, walang imposible sa Panginoon, basta buong puso ka tumatawag sa kanya ng manalangin. At salamat din po sa mga kababaihan na nagtiwala rin po sa akin. Higit sa lahat yung prayer na bagaman napakahirap maging presidente, napakahirap maging housekeeping, pagsasabayin po siya. Pero ibinigay po ito ng Panginoon, tinatang niya sa akin ito, alam ko, hindi na ako pababayaan. Tutulungan na po ako sa responsibilidad na ito. At higit sa lahat, bibigyan niya ako ng knowledge at wisdom. Salamat po sa Panginoon sa buhay ng asawa ko na patuloy na nagagamit. Bagaman hindi po siya dito, pero nagagamit po siya. Tumatayo na rin po siya sa pulpito, nag-leader at nag-devotion na rin po siya. Salamat sa Panginoon at isa pang pinakasasalamatan ko. Minsan tinesting ko siya na sabi ko, gusto mo bang bumili ng pagod na pagod ka, ng pantarorong, sabi niya, yeah, hindi, at praise God, namanggi. Kaya, salamat sa Panginoon. Kaya, napakabuti po ng Panginoon na talaga pong yak daw, sabi ko, totoo ba yan? Nawa, tuloy-tuloy na po. Kaya, salamat sa Panginoon. Bagaman may mga problema, alam ko, hindi na kami pababayaan at mayroon po akong problema dito ngayon sa kapatid ko may cancer. Kapag-pray po, pinapasinistan po siya dahil tumaas po yung test sa atay niya at sa baga po niya. Kailangan daw po doon is CT scan. Napakalaki daw po na kailangan niya 16,000 at ang mga blood chem niya is 16,000 din. Kailangan niya ng 32,000. Sabi ko walang posible, lumapit tayo sa Panginoon at sa mga government. Kikilos at gagalaw ang Panginoon. Hindi kanya pababayaan. Pakisama po ang kapatid ko na si Maxel Corinthi
Pumilo. Nag-aalala din po ako kasi lately po namanas po siya ng slide, may konting manas, nawa maging okay po yun. Pakisama po sa prayer. Ngayon po, nagpupuri ako ng papasalamat sa Panginoon sa mga problema dumarating sa amin. Sabi nga po, sa magagandang bagay lang tayo dapat magpasalamat. Papaano sa mga pangit na bagay na nangyayari sa atin, ay dapat din natin pasalamatan. Siya nga po, sa kanya po, mataas na papuri at pasalamat. Salamat po. Amen. Maraming salamat po, Madam President. Talagang yung outfit talaga na natin ito eh, mga President. Siya po yung aming Women's President. Talagang nadagdagan yung trabaho niya talaga. Pero may blessing po yan. Amen. Kaya ako po ba mga kapatid? Amen.
Pinagpaan si Kuya Leo. Okay, at ngayon po ay handa po natin ang ating puso at isipan sa pakikinig po ng salita ng Diyos. Dahil natin po sa atin ang isa po nating kapatid. Tawagin po natin si Brother Andrew. Ito po, isang magandang gabi po sa ating lahat. Isang privilege po para makapag-share ng salita ng Panginoon sa ating gawain ng prayer meeting. Dito pa din dahil may privilege po rin para makapag-share ng salita ng Panginoon sa ating lahat. At ano na po tayo? Tuloy na po tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Buksan muna po natin ang ating mga Bible sa Mark 4:35 and 41. Okay, kung inyo na po nakita, ay tayo po tayo natin may nakakalang ng salita ng Panginoon. Ang nalaman ko ang babasa at sundan na naman po sa inyong mga sabi dito, Mark 4:35-41. In the same day, when the even was come, he said unto them, let us pass over unto the other side. 36. And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. And there were also with him other little sheep. 37. And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow, and they awake him and said unto him, Master, carest thou not that we perish? And he arose and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. And he said unto them, Why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? Last verse. And they feared exceedingly, and said one to another, What manner of man is this, that even the wind and sea obey? Let us pray. Third thing is araw ng Panginoon. Ano po, hindi namin pinakasalamatan sa promise na ito, Panginoon. Humingi kami ng tao sa mga salamat ng Panginoon na gawa pa. Patawagan niyo po kami ng isip, Panginoon. Gawin ka kapag dapat, Panginoon, sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Salamat po sa magandang panahon, Panginoon. Pagkakataon, magkasama-sama kami sa prayer meeting, Panginoon. Maraming salamat po. At sa aming pag-aaral, Panginoon, kayo po ang lumabay sa aming Panginoon. Kayo ang magtulong sa amin sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kayo ang magsalita para sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Okay. Doon sa binasa natin sa doon sa binasa natin sa ating verse na yun, isang maikling kwento yung lamang to na nakita natin sa Bible na alam naman na din natin na familiar na din tayo sa kwento ito. Sa kwento ito, nabasa natin na
Siyempre, pag nagbabasa tayo ng kwento, di ba, ina-analyze muna natin yung character, settings, ano yung nangyari, ganun, di ba? So, sa kwento na ito na nabasa natin, there are characters na nandun, which is si Jesus and the disciples. Pero naman na yung mga contents ng gospel are more likely to have the other book of gospels. Especially the story na binasa natin. Yung story na binasa natin is makikita natin siya sa tatlong gospels din na ito, yung nasa yung una, yung Mark 4:35 to 41. Ay yung binasa natin, and sa Matthew 8:23 to 27, and lastly sa Luke 8:22 to 20. Lahat yan ay isa lang ang laman na papatungkol sa kwento na binasa natin. Ngayon, pero sa tatlong yun, sa tatlong passage na yun na nasulat sa book ng Mark, Matthew, and Luke, ang sinasabi doon is his disciples lang. Wala mention na si ganito, si ganyan, si Peter, si John, di ba? Walang ganun. Ang sinabi lang, disciples were with him. No name was stated or mentioned, only but Jesus. Pero kung aalala natin yung books, maraming times na sila magkakasama, di ba? Na nilalakbay para magturo ng salita ng Panginoon. And all of them are more likely to be present sa story na yun. Kung yung 12 disciples is kasama na doon sa boat na yun, take note, yung merong 4 doon na professional in the field of fishing. Kaya alam na nila na mas gamay nila yung dagat kasi ayun yung nakabahan nila. Sino yun? Ayan. Si Simon, Peter, si Andrew, si James, tsaka si John. They are fishermen in the same sea. Doon din sila mangingisdaan sa Sea of Galilee, where the storm happened. And kung babasahin natin yun sa Mark 1:16 to 20, is doon din sila tinawag ng Panginoon sa sea na yun. Kaya familiar sila sa sea na yun. Kaya alam din nila, kaya di ba natakot sila, binasa naman natin. Alam din nila kung yung alon, hangin, tubig, ulan, lahat ng yun ay alam nila ay napapatubig yung bangka nila, kung kaya ba sila ilunod. Kasi nga, professional sila sa field na yun. Kaya, alam nila yung posibleng mangyari kung magpapatuloy pa yung bagyo na yun. Kaya, ganoon na lang yung takot nila. And, historically and archaeologically, the boat capacity in Jesus' times is 15 people capacity. To be specific, in 1986 po, archaeologists ay nakapag-recover sila ng first century boat from the Sea of Galilee. And that sea is also the same where the storm arrived. So ayun, yung mga archaeologists noong 1986, nakahukay din sila ng mga bangka. Hindi naman yun yung bangka talaga na sinakayan nila Jesus. Kasi syempre, di ba nga nakatingin ni Jesus yung bagay, paano yung dulo? Kaya ayan, is yung mga kabatch na, kumbaga, sa motor, ka-model nila, ka-year model nila, is ayan. So napatunayan niya na meron niyang 15 people capacity, and kung 12 yung disciples plus si Jesus, 30 lang sila. So, nakakatulog talaga si Jesus doon ng comfortable kasi malaki yung space and spacious siya. Kasi sobra pa, 30 lang sila at 15 yung capacity. Ayun. Pero sa kwento na yun, meron pa din sinabi doon sa verse 36 kung mapapansin natin. Basahin natin. Sabi doon sa verse 36, and when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. And there were also with him other little ships. So hindi lang sila yung nasa dagat. Mayroon pang ibang mga maliliit na ships, maliliit na boat, na kasama nila na naglalakbay. Kasi nga, di ba,
nung nagtuturo na si Jesus, nagiging famous na siya, madami ng followers na sumusunod sa kanya kahit siya pumunta. So ayun, nag-decide si Jesus sa verse 35 na punta tayo sa kabilang dako. Siyempre may mga tao din na gusto nila masundan si Jesus para makapakinig ng salita niya, ng mga turo niya, kasi nga followers na sila ni Jesus. So ayun, in-emphasize lang sa verse 36 na may kasama din sila maliliit na bangka na kasama kasabay nilang binigyo sa dagat. So ayun lang naman yung summary ng kwento natin, and dito tayo focus sa ating topic ngayon. Sinamarize ko lang yung kwento, and lahat naman tayo sumaharap sa bagyo ng buhay. Ito, specifically na to, sa bagyo ng buhay natin. Mga bagyo ng mga financial na pangangailangan, health, bagyo sa health, problema sa health, sa relationships, and sa ating pag-iisip, sa ating puso. Lahat yan binabagyo. Yung bagyo naman na minimension natin dito is ayun yung problema, kaguluhan, ayun din ay pumupunta sa ating natural na dadaanan natin. Kaya, ayan, some storms shake our plans. Minsan may bagyo na dadaan sa atin para guluhin yung plano natin. Minsan maayos na plano natin, ganito, nakikita na natin yung future. Pero minsan talaga may darating sa buhay natin na pagsubok at aalugin yung plano natin dahil baka hindi yung will ng Panginoon or dahil sinusubok lang tayo niya. And some storms break our confidence. Minsan kapag may problema na tayo, yan tayo nadadala sa mental natin. Minsan hindi na natin nakokontrol, humihina na yung loob natin, humihina tayo physically. Kasi magsisimula yan sa mental. Pag nangihina na yung mental mo, madadamay na yung physical mo. And eventually, yung spiritual health mo is nadadamay na din dahil sa mental issues na nararamdaman mo, na naranasan mo dahil sa pagsubok sa bagyo na binigay ng Diyos. And some storms makes us question if God is still there. And din po yung mga nangyari sa mga disciples. Donation din nila din ba yung Panginoon? Kung ayun, natutulog lang siya, wala pa siyang kaya, ganun. But in the story of in Mark 4:35 to 41, it teaches us something powerful. So ayan, yung title ng ating pag-aaral ngayon is When the Waves Roar, Heart Rests. First point tayo. First point is, peace begins when we remember who is in the boat. Imagine natin yung scene. Kung sa binasa natin yung text, malakas yung alon, kapupuno na ng tubig, ulan yung bangka nila. Yung mga professional sa field, sila Simon Peter, James, John, is nagpapanik na din. Tapos si Jesus natutulog. Di ba nakakatakot yun? Kasi, ayun na, nakakanasan mo na yun, nakakatakot yun sa perspective nila. Kasi nga, ang pagkatapos nun, kamatayan na, di ba? Pero, meron din ako experience na ito, kasama ko sila mga Merlin na nagbabangka kami ng bata-bata ng tapos binagyo kami. Si Papa yung driver ng tapos. Ayun, nag-aalala na sila tapos yung bangka, gusto na ni Papa yung talaga na lang ng galon para pag lumubog, makikita pa din. And happy naman kasi nakaabot kami sa Malibu ng safe. Ayun, tapos nakapagpahinga, nakapagpatigil ako. And safe naman nakatawid ng ilo. So ayun, nakakatakot talaga yung experience na yun. Kasi nga, isipin mo, pagka kinain ka na ng alon na yan, kahit anong ulong mong lumangoy sa lakas ng alon, hindi mo nakakayan. Eventually, mamamatay na lang dahil sa ganun din yung takot na naranasan ng mga disciples na kasama ni Jesus. Though alam nila na kasama nila si Jesus, nandun, kaso nga natutulog, di ba?
Kaya tinisip nila eh. Pero yung batas nila na si Jesus, kayang pahintuin yung bagyo, yung alon, ay yun nawala sa kanila. Alam nila kasama nila yung Diyos, pero yung batas nila na hindi, kaya patigilin ito ng mga kasama natin siya. Ayun yung nawala sa mga disciples. Dahil sa takot nila, nakalimutan na nila yung katotohanan na Jesus was in the boat with them. Most of the time, kapag nagpapanik tayo, minsan talaga nakakalimutan tayo. Like, for example, may mga bagay tayong dapat gawin, kaso under pressure. Pero that thing na gagawin natin, is kaya natin, at nagagawa natin siya kapag hindi under pressure. Kung sa normal state lang. Pero kapag under pressure na parang nakakalimutan tayo, nalilimutan natin yung procedure, step by step na gagawin dahil sa pressure. And panic. Ganon din yung nangyayari sa mga disciple. Siyempre, natatakot na sila na nagpapanik sila. And hindi tayo minsan kapag may bagyo sa buhay na. Most of the time, yung mga storm na dumadating sa buhay natin, mga pagsubok is nabivisualize natin na ang laki, ang bigat. Tulad ng pinagdadaanan natin ngayon sa church natin. Di ba? Ang bigat mo. Pero, kasi, kaya kung mabigat yun, nasa perspective lang naman natin. Kung mabigat yun, kasi nililimutan lang natin na kasama natin yung Diyos na lumalaban para ito. Kasi, kung tayo lang mismo yung lumalaban para doon, mas mabigat talaga. Kasi wala tayong Diyos eh. Pero, ay ito, kasama natin yung Diyos. Mag-aakyat dahil kasama natin siya. Minsan, tinitingnan natin yung alon kaysa sa Savior natin. Katulad ni Peter, di ba na lumatch sa dagat. Nung una kaya siya nakakalakad kasi nakatingin siya kay Jesus, sa Savior natin. And then, na-distract siya. Tumingin siya sa alon, sa problema, sa pagod, sa stress, sa anxiety. And ano nangyari? Lumubog siya. Kakainin siya ng dagat, which is yung bagyo na lumadating sa atin, mga pagsubok na lumadating sa atin. Kakainin siya nun, pero niligtas pa rin siya ng Panginoon. Ganun din tayo sa ating buhay natin. Kung may problema tayo, alalahanin natin kung sino yung nasa bangka natin, kung sino yung kasama natin naglalakad sa buhay na ito. And yung ating first point pala is nasa Mark 38. And when we remember who is with us, peace begins to return to our heart. Gaya na sinabi ko, perspective lang natin yan. Kung titignan natin, nakasama natin yung Diyos, magiging panatag tayo. At kung hindi naman natin titignan, kung titignan natin na, hindi, ako lang to, na nababalak tayo ng problema, yung perspective natin, pag-iisip natin, yung pagtingin natin sa buhay is nababalak na tayo ng negativity. Is bibigat talaga. At lulubog lang tayo. Pero kung tatandaan natin, kung sino yung kasama natin na namamangka, iglalakbay, kung sino yung kasama natin sa buhok natin, doon, darating yung kapayapaan sa ating puso. Dahil meron tayong assurance na kasama natin ang makapangyarihang Diyos. And point number 2, God's peace is not the absence of the storm, but the presence of assurance. Kaya na sinabi ko kanina, assurance. Pakita natin yan sa Mark 4:39. Jesus woke up, stood, and rebuked the wind. Then He said, yung 3 powerful words, peace, be still. And ano nangyari? Tumigil yung bagyo, tumigil yung ulan, yung sea, kumalma. Tandaan natin, ang bagyo ay hindi nakapagdikta ng future natin. Kung hindi, si Jesus. Dahil nasa Kanya yung final say. Diba? Isang salita ko niya na, peace, be still. Nawala ni bagyo, humina, at nalusaw. Pinakalma niya yung bagyo dahil siya ang tunay na masigit pa sa bagyo. Some storms or mga pagsubok sa buhay natin,
is nagsasabi na you will fail o hindi ka magtatagumpay niyan, lulubog ka niyan, ay hindi mo magagawa yan. Ayun yung mga pagpagplano tayo, mga negativity na pumapasok sa atin. Ayun is type din yan na bagay ng buhay natin. Napupuno tayo ng negativity sa buhay natin. But Jesus speaks differently. Ang sinasabi na yun, you are loved, you are mine, I am with you, and you will get through this. Diba? Napakalaking assurance yun na kasama natin yung Diyos na mahal tayo ng Diyos, sa akin ka, kasama mo ako, at mapagtatagumpayan natin. God's peace is not found when life becomes quiet. God's peace is found when we hear His voice. And hindi natin masasabi na nasa atin yung kapayapaan kapag tahimik na yung buhay natin. Pero di ba sa normal na natin natin, kapag tahimik, payapa, ayun yung definition natin na kapayapaan. Pero ang sinasabi, God's peace is found when we hear His voice. Pagka nakikinig natin yung salita niya. Pero paano natin makikinig? Simple lang. Sa Bible, nandun lahat ng sagot at sinasabi niya sa God's peace is found when we hear His voice. The world we offers peace by removing trouble. Ayun yan, gaya ng sinabi ko kanina, yung definition ng peace ng mundo, kapayapaan, katahimikan, at walang gulo. Pero, si Christ Jesus, ino-offer niya sa atin yung peace by giving assurance. Tulad ng ating salvation. Kaya bakit hindi tayo natatakot mamatay? Dahil may assurance tayo na kapag namatay tayo, ay pupunta tayo sa Kanya at makasama natin siya. Ayun yung assurance and peace sa puso natin na ino-offer ng Panginoon sa atin. And next, point number 3. Storms reveal our foundation. Mark 4:40. And He said unto them, why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? And pagkatapos ng bagyo, tinanong sila ni Jesus. Ayun, sinabi nyo, why are you so afraid? Do you still have no faith? Hindi ito lang para ipahiya sila, kundi para ma-shape sila at matuto sila kung saan sila nagkamala. Minsan kasi yung bagyo na dumadating sa atin is nag-reveal din ng what we truly believe. Kung saan tayo naniniwala. Yung bagyo ay nagsusubok sa atin at nasusubok tayo sa bagyo. Sa mahihirap na pagkakataon, sa mga pagsubok sa buhay natin, lalo na sa buhay natin, mga mananampalataya. Kapag chill lang yung environment, or payapa, yung dagat ng buhay natin, madali magtiwala sa Kanya. Madali panindigin yung faith na meron tayo. Faith na pinangahawakan natin. Madali siya hawakan kapag smooth yung buhay. Kapag madali. Kapag walang gulo. Madali siyang panindigan at panghawakan. Pero kapag umihip na yung hangin, diyan na nasusubok yung pananampalataya natin. Yung ugat ng pananampalataya natin sa Kanya. Diyan na lalabas yung doubt, takot, anxiety, stress, depression. Those times are hard. Napatunayan ko na yan sa sarili ko. Kapag kalmado ka, doon ka mas productive. Tulad ng gigising ka sa umaga, kalmado ka. Problema yung tulog mo, mas productive ka na nakakagawa ka ng daming bagay. Kasi, scientifically, pagka maganda at maayos yung tulog mo, mas maayos yung flow ng dugo sa utak mo. And yung flow ng dugo sa utak mo is mas madali kang makapag-decide. Mas, ay nga, gaya na sinabi ko, mas productive, mas maayos yung maging umaga mo at buong araw mo. Kaya, kung umigip yung buhay, kung umigip yung hangin sa buhay natin, yanaligman tayo nito sa kinatatayuan natin. Ang hirap maging payapa sa
at kalmado. Pero di ba sabi nga sa first point natin, naalalahanin natin kung sino yung kasama natin sa bagyong ito. Sa second point naman, sinabi din doon, naalalahanin natin kung anong purpose na kasama natin sa bagyo. Ano yung purpose natin kanina, di ba? Ang purpose ni Jesus na kasama niya tayo is yung assurance na nabibigay niya sa atin. Doon natin makukuha yung kapayapaan na kinakailangan natin sa bagyo na haharapin natin. Doon tayo maging productive, maging mas maayos yung galaw natin, even by bagyo. Dahil sa assurance na binibigay ng Panginoon sa atin. Doon susubok talaga yung buhay pananampalataya natin sa Panginoon. And tandaan natin na unshaken faith is not built with comfort, but is built on storms survived with God. Sabi doon, di ba? Yung faith na hindi natitinag is hindi na siya nabuo dahil sa comfort. Ito yung build. Ito ay yung na-build dahil sa storm na na-survive natin kasama ang Diyos. Ganun din yan sa mga warrior dati ng mga, di ba, nakakapaglaban sila, mga sakupan ng bansa. Yung parang nagiging crown nila is yung napagtagumpayan nila ng mga laban sa buhay nila. Ganun din tayo sa ating pananampalataya. Unshaken faith is not built with comfort, but is built on storms we survive with God. Sometimes, God allows the storm to show you which part of your faith need strengthening. Not to break you, but to build you. Minsan, nilalabas, pinapadaan tayo sa pagsubok ng Panginoon dahil gusto niya ma-reveal sa atin kung saan tayo mahina. At doon niya tayo palakasin. At doon tayo mag-build yung faith natin. At maging unshaken yung faith natin dahil sa pagsubok na pinagdaanan natin. The next point, number 4. God uses storms to redirect, not to destroy. And sa Mark 4:35, and the same day, when the even was come, he said unto them, let us pass over unto the other side. Bago pa mangyari lahat ng bagyo, nag-command si Jesus na pumunta sila sa kabilang dako, di ba? Sinabi niya. And sa ating point na number 4. Which means, may plano yung Panginoon sa kanila, sa buhay natin. Na kahit may bagyo, kahit anong bagyo pa yung kakapit natin, is may plano siyang dinesign para sa atin. At para makapunta pa din tayo doon sa kabilang dako or sa end goal na yun, sa pamamagitan niya. Hindi plano ng Diyos na lumubog sila at mamatay sa gitna ng dagat. Dahil yung may ama bang gustong malunin yung anak nila, di ba? Wala naman. Or sabihin natin, may ama bang gustong malunod na lang sa problema yung anak nila? Di ba? Wala din. Dahil mahal tayo nila. Dahil hindi yun yung purpose din na Lord, kung bakit nandito tayo ngayon sa kanyang tatayo yung kami na. Itong point natin is nagsisignificant sa ating pagtanggap. Sa pagtanggap pa natin, may plano ng Diyos. Even nga, nung pinanganak pa lang tayo, may plano na yung Diyos sa buhay natin. Ito yung anak, dito kita dadalhin. Punta tayo sa kabilang dako. Doon tayo pumunta. Ito yung plano ng Panginoon. Though yung plano niya is not designed with comfort, may storms talaga nadadaanan. Pero, alam natin na yung plano niya is mabuti at kahit mahirap is pagkapagtagumpayan natin is magiging fruitful tayo dun sa ating naging experience sa ating paglalakbay na kasama siya. Hindi niya kasi purpose na sirain tayo. Nandito siya, nandito tayo para i-build niya ang pagtatagin ng faith natin. Gaya na sinabi sa ating point number 2. Kung pagtagumpayan natin yung problema na binigay niya sa atin, kasi lagi nga sinasabi, di ba, na lahat yung problema na binigay sa atin is binigay ni Lord kasi kaya natin yan magdaan at ang pagpapagawa.
na hindi tayo lulubog at kakainin lang yan. Minsan, masakit, nakakatakot. Pero in the end, the peace that we're getting in that situation is the lesson we learn in those circumstances. Is the one of the best part of that storm. Tapos sinabi ng Diyos na punta tayo sa kabilang dako, makakarating tayo sa kabilang dako kung kasama natin siya. Pag sinabi niya, anak, dito tayo, may plano ako sa'yo. Makakarating tayo doon kung nasa plano tayo ng Panginoon. At kasama natin siya, namamangka, naglalakbay sa buhay nating Kristiyano. His promise is greater than winds. His purpose is stronger than wind. Ayun yung tatandaan natin lagi. Kahit anong bagyo, hangin na malakas, is greater pa din yung promise ng Panginoon. Yung purpose niya sa buhay natin is mas stronger pa sa waves na pinagdadaanan natin. At tatandaan natin, kung ano ang sinimulan niya, ay siya niya tatapusin. And lastly, sa point number 5, joy is possible in the storm because Jesus is greater than the storm. Mark 4:41. And they feared exceedingly and said one to another, what manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? Doon nila nakita kung gaano makapangyarihan ang Panginoon Diyos. Yung heart nila na puno ng joy. Even in the storm. Sinabi na naman, di ba, kumalma. Kumalma yung dagat. At yung puso nila sa puno ng kasiyahan. Dahil, ligtas sila na sa bagyo. Not because life is perfect, but because Jesus is greater than anything that threatens us. Ngayon na pagkakalan natin yung topic na. Ito naman ay magkakaroon din tayo ng joy sa puso natin. Not because napagtagumpayan na natin. Ito yung take note natin. Yung joy na makukuha natin is not about napagtagumpayan na natin. Natapos natin, hindi doon. But, ang joy na masarap is yung mapagtagumpayan. Mapagtatagumpayan natin. Or simply saying na magkakaroon tayo ng joy sa journey kahit mahirap, kung may joy tayo, is magiging madali. And what more pa, kung magiging mapagtagumpayan natin talaga yung problema na yun, mga pagsubok na pinagdaanan na. Di ba masaya? Kasi kung naging masaya lang tayo sa dulo, sa championship, sa finish line, nalugi tayo sa journey natin. Hindi tayo naging masaya sa journey natin. Kaya tatandaan natin, magkakaroon tayo ng joy, even the sport, para hindi tayo lugi. Kasi yung journey natin, may joy pa din tayo dun. Magkakaroon mahirap, may joy tayo. And pagdating natin sa finish line, is tunay na ligaya, yun nakuha natin. Kaya, sino panalo dun? Tayo pa din. Kasi, pakayas natin na-enjoy yung journey at yung pagkapanalo sa ating buhay. Sa gitna ng bagyo, meron tayong peace dahil alam natin na kasama natin yung Diyos. Nakaharap sa problema natin. Okay. When we know who holds our life, we can smile even in tears, we can worship even in weakness, and we can hope even in uncertainty. So, when the waves roar, the heart rests because Jesus is in our life. Tumayo po tayo lahat at lingaw si Kim para sa ating pananalangin. Tayo po manalangin. So, ano yung Diyos ang mapagin ng Panginoon sa hindi Panginoon, nagpapasalamat po kami sa mga mensahe, mga salita ng Panginoon na narinig namin ngayong gabi po. Salamat Panginoon sa ginamit po Panginoon na kapagsalita ng Panginoon. Kaya Panginoon, pag-uwi niyo sa amin.
nagpapasalamat po kami sa dating ng Panginoon. Naman namin, pag-alala namin, Panginoon, na saan mang bagyo ng aming buhay, Panginoon, saan mang pagsubok na aming pinagdadaanan ng Panginoon, na kung ikaw ang kasama namin sa aming paglalakbay, Panginoon, ay dapat kami huwag matakot. Dahil alam namin, Panginoon, na ang pagkasama ka namin, Panginoon, anuman pagsubok, anuman bagyo, Panginoon, ayaw sabayin, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na makapamahilan sa lahat, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang nagiging kapayapaan namin sa gitna ng mga kabigatan, sa gitna ng mga problema, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na hindi mo layunin, Panginoon, na maghirap kami, Panginoon. Kundi, Panginoon, alam namin, Panginoon, talagang dumadaan kami sa mga ganitong bagay, Panginoon. Dahil hindi po pinangako, Panginoon, na magiging maayos ang lahat kung kami, Panginoon, ay susunod, Panginoon, sa iyo. Ngunit alam namin, Panginoon, bagaman mahirap ang pagsunod sa iyo, Panginoon, alam namin kasama ka namin, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ikaw ang aming kapayapaan, Panginoon. Ikaw ang aming tagapagligtas, Panginoon, sa anumang pagsubok kung saan mang kahirapan ang aming pinagdadaanan. Maraming salamat po, Panginoon, sa paalala mo sa amin na sa iyo lang kami umasa sa gitna ng mga pagkahirap na aming pinagdadaanan. Maraming salamat po sa iyo po po nagkakatiwala na Panginoon. Samahan niyo po kami sa aming pananalangin. Kayo po ang dumilig at tutuguan sa aming mga dalangin sa iyo. Maraming salamat po sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen po. At ngayon po ay i-explain tayo. Simulan na po natin ang pagbibilang ng panahihigay. Sama-sama niyo po yung 1, 2, 3, 4. Dito po yung 1, 2, 3, 4. Okay, sama po natin sa panalangin. Yung ating po mga kapatid na may mga kalagayan. Yung mga elders po natin. Mga panelists po, Kuya James, pag-pray mo ako. Siyempre, sa mga naging spiritual growth, strength, physical health, buhay, salvation, natin na libros, tapos sa ako rin sila ay especially makilala sa isa. And lastly, something ko nyo natin and then sa lahat, business din natin sa kapag-aaral mo okay? Hindi na yung sa inyo po si Ma'am Rose ang babi lumit ko si Nanay Celia Samson special parent ko sila si Zachary yung kanyang anak na nasa so yung pag-train na lang
Tsaka si Yang Waigan. Dili ko si Roxanne, sa Celia. Sa inyo po si Ate MJ, si Ate Grace. Yun, sama ko sa player na naging kami sa Ate Yun, mga unspoken prayer. Sa si Aileen, Watson, sa tsaka si Ate Talo. And Kami. Spiritual strength, especially sa mga anak. Tsaka special prayer ko si Ate Maricel Colestino. Yung kapatid niya po ng pagkakasa. Ulitin ko po si Ate MJ, and family, Tuwasi, tsaka Cosby. Si Andrew, sa'yo si Kuya Jojo Aro. Sila Ate Laling. Business, kanilang trabaho, at pag-ilan niya kasi. Tsaka si Ate Dam, spiritual strength, trabaho. Tsaka yung special request niya si yung asawa ni Kuya Lipwet ng dialysis. And then, si Ate Glyza de la Cruz. Hindi ko alam kung continue pa kung pinag-reply nila yung visa ni Ben kasi yung stay na sila dito. Pero pag-try pa rin natin sila. Especially yung trabaho. Okay, sa akin na to, si Kuya Nice Cruz, Kuya Ventura, at si Ate Ayalin. Sige po. Maliban po na meron po kayong mga special prayer requests. Pero nasa ito man. Ako ganun din po yung trabaho, patuloy na mapaliman ng Panginoon sa mga desisyon sa buhay. Siyempre, kalooban ko na. Yan lang. Sige. Pag-aaral na. Focus naman sa studies yun.
Nagkakaroon na lahat. Nagkakagawa sa inyo lahat. Lahat na pinasok. Magaling mo Panginoon sa inyo. Ibigay kalakasan ang bawat sa amin at ready ng iyong lingkod para sa pagpili at ang talat nawagan ng mga kapitali na may mga suliranin mga pinagdadaan. Ito sa ayos ng lahat. Lord, hindi sa iyong lahat natin kami sa aming pag-uwi muli sa ating mga nagigit sa pag-uwitas. Pagpalain ko ang mga gawain ng tinupa sa Sabado, ang meeting program, Malapit na na lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Wala ka dyan. Ingat po sa pagkulo. Wala na lang.